Matapos lamang nga po mga idol ang nakakadismayang pagkatalo ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Minnesota Timberwolves, kakalabanin na rin naman nga po agad nila bukas ng umaga sa kanilang napakahalagang game, ang Golden State Warriors. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, napaka-importanteng laro ito, hindi lang para sa Lakers bagkus pati na rin sa Golden State Warriors, since kung sino man ang manalo sa dalawa siyang magkakaroon ng mas mataas na chance ang umabante papataas ng standings ng West. Kung manalo nga dito ang Lakers, may pag-asa pa sila na umabot hanggang sa 6th seed o 7th seed, pero kung matalo sila, may posibilidad na bumagsak pa sila hanggang sa pang-10 pwesto. Habang pagdating naman sa Golden State Warriors, kapag nanalo nga sila sa Lakers, makakaabot pa sila hanggang sa ika-8th seed, ngunit kung hindi naman mananatili sila sa pang-10 pwesto. At gaya nga po ng inaasahan, since napakahalaga ang kanilang game bukas, seseryosohon nga ito ng magkabilang koponan. Sa katunayan, maglalaro na nga ditong muli sa Lakers sina LeBron James at Anthony Davis matapos silang mawala sa kanilang last game. Samantala sa partir naman ng Warriors, babalik na nga po sa kanilang lineup sina Stephen Curry, Andrew Wiggins at si Gary Payton II. Kaya expected na magiging mainit ang kanilang laro. Samantala, gaya nga po ng naibalita ko sa inyo, kahit man nananatili ngayon ang Los Angeles Clippers sa ika-4 na pwesto sa West, ay may posibilidad pa rin naman na mahulog sila sa pang-5 at mawala sa kanilang home court advantage sa first round, since 2 games lang naman ang kalamangan nila sa Dallas Mavericks. Kaya kailangan pa rin naman nga po nilang seryosohin ng gusto ang natitirang 4 na laro na maaari silang maungusan ng Dallas Mavericks kung hindi nila ito pagbubutihin. Ang problema lamang, hindi rin naman nga nila ito kayang gawin dahil sa inilabas na balita ngayon, hindi na naman nga po maglalaro ang kanilang main star na si Kawhi Leonard, na ilang beses rin naman ngang out na sa lineup bunsod ng injury sa tuhod. Kaya di na nga naiwasan pa ng mga fans na mapaisip at magtaka kung tuluyan na nga bang hindi paglalaroin ng Clippers si Kawhi sa mga natitirang regular season games. Kinakaya na rin naman nga po ng kanilang kasalukuyang lineup na manalo, kaya mukhang kakayanin pa nilang ipagpatuloy ito sa mga susunod na araw nang wala si Kawhi Leonard. Samantala, bagamat man ang San Antonio Spurs na merong worst record ngayon, hindi pa rin naman natin may kakaila ang talento ng ating 2023 first overall pick na si Victor Wembanyama. Sa katunayan, maliban nga sa pag-average nito ng 21.3 points, 10 rebounds per game, ay iba't ibang klaseng records rin naman ang nagawa nito bawat laro. Kaya pinatunayan, pinanindigan nga talaga nito ang hype na ibinigay sa kanya ng mga fans at analysts simula nang pumasok sa liga. At bago pa man magtapos ang kanyang unang season, meron na naman nga pong lumabas na isang napakalaki at napakagandang balita patungkol sa kanya. At yan nga yung paglabas ng Nike ng bagong logo ni Victor Wembanyama na tatawaging alien logo na hinango sa kanyang nickname simula nang pumasok ito sa NBA. Para nga sa inyong kaalaman, pumirma nga po sa Nike ng $100 million na kontrata at inaasahan na isa siya sa magiging pinakamalaking superstar nila sa mga susunod na taon sa paglabas ng kanyang signature shoes. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.